lang ideya ang pananampalataya. Ito'y may anyo, may katawan, may kasaysayan. Kung si Kristo ang ulo, nasaan ang katawan na kanyang itinatag? Sa simula, salita, nagkatawang tao, hindi lang espiritu, kundi laman na totoo. At kung siya'y may katawan, bakit tatanggi ka na ang kanyang simbahan ay konkretong ginawa sa bato na to? Kanyang sinabi kay Pedro, isang kahariang di matitinag ng demonyo, hindi opinyon. May susi, may kapangyarihan, pagbigis at paglaya, may autoridad na tangan. Hindi hiwa-hiwalay ang kanyang bayan, isang katawan, hindi libo ang daan. Kung si Kristo ay iisa, paano nagkahati? Katotohanan ba'y hati-hati rin ba ang saksi? Huwag mong paghiwalayin ang ulo at katawan. Isang Kristo, isang simbahan, hindi lang paniniwala, ito'y may anyo at pangalan. Katawan niya'y buhay sa kasaysayan. Sa huling hapunan, hindi lang alaala, ang katawan ko ito, wika niya talaga kung simbolo lang. Bakit may babala na kumakain ng di narapat ay nagkakasala? Mula sa altar hanggang sa sinaunang panahon, isang handog, isang pananampalataya noon. Mga ama ng simbahan, iisa ang turo, tunay na presensya, hindi kathang isip lang ito. Hindi bagong aral, kundi minanang apoy mula sa apostol, ipinasa ng tuloy-tuloy. Apostolic succession, hindi na putol ang linya. Hanggang ngayon, dala ang parehong grasya. Kung ang katawan ay simbahan at ang simbahan ay may kasaysayan, hindi ito biglang sumulpot, kundi itinayo at iningatan mula pa noon. Isang binyag, isang pananampalataya, isang katawan, hindi iba't ibang gawa. Kung totoo ang puno, may ugat na lalim, hindi lang kahapon, kundi mula pa sa simula't dilim. Hindi sapat ang ako at si Kristo lang, kung siya mismo'y nagtayo ng sambayanan. Pag-ibig niya'y hindi solo, kundi komunyon, isang banal na katawan, may misyon. Huwag mong